Ang kwentong ibabahagi ko po, karanasan ko noong 26 anyos pa lang ako. Ate Grace, nabalitaan mo ba yung nakawan doon sa kabilang baryo? Hindi ah. Saan mo naman nabalitaan yan? Narinig ko lang sa mga chismosa. Kung hindi ako nagkakamali ng pagkakadinig, hindi raw mga material na bagay ang mga ninanakaw, kundi mga sanggol. Sanggol? Sigurado ka ba dyan? Baka naman chismis lang yan. Tsaka bakit sanggol ang nanakawin? Marami naman dyan na mapakinabangan talaga. Tigilan mo na yung pagiging chismosa mo. Oo na, madalang lang naman kasi ite. Alam mo Grace, minsan nga unahin mo nga yung sarili mo kahit isang araw lang. Bakit masaya naman ako ah? Kahit na hindi ako gumagala, mag-inom o ano paman. Masaya ako kung ano ang ginagawa ko. Kontento na ako doon. Ay nako, kaya wala kang love life eh. Gusto mo bang maging matandang dalaga ka na lang? Sayang yung ganda mo. Kung hindi mo iyan, mapakinabangan. Hayaan mo na lang tong ganda ko. Tsaka hindi pa ako handang pumasok sa relasyon. May mga bagay pa akong dapat gawin. Tulad ng ano? Yung pagiging albularya mo. Ate Grace naman, baka naman isang araw, malaman kong aswang o maligno ang maging nobyo mo. Wag naman sana. Hoy sira, alam mo, hindi mo talaga ako maintindihan no? Dahil hindi ka naman nanggagamot. Wala ka rin sa posisyon ko. Kaya hindi mo talaga maintindihan kung anong gusto kong gawin. Oo na, concern lang naman ako sa iyo Ate Grace eh. Bilang kapatid at kaibigan mo, gusto ko lang naman maging masaya ka. Masaya ako dahil may kaibigan akong katulad mo. Tsaka kung hindi ko to ipagpapatuloy, sino na lang ang tutulong sa mga tao dito? Ito na lang yung pamana ni inay sa akin. Matanda na siya at hindi na kaya pang manggamot o kumalaban ng mga masasamang nilalang. Oo na po. Oh, may pasyente ka na yata Ate Grace. Doon muna ako sa upuan ko. Bakit ba kasi hindi ka na lang magdoktor? Total, nanggagamot ka rin naman. Magkaiba kasi yun. Ang doktor nasa ospital at nanggagamot ng mga malalang karamdaman at may bayad. Ang albularya kasi nagpapagaling lang ng mga pilay, nagtatawas, nagtatanggal lang ng may sapi, kasama na roon ang pagpapahilot. O siya, sige na. Alam kong hindi ka magpapatalo. Kaya puntahan mo ng pasyente mo. Buntis pa yata. Siguro balak niya pang magpaanak sa'yo. Sige nga, loka ka talaga. Agad kong inasikaso ang mag-asawa na dumating. Nang matapos kong gamutin, umuwi na rin sila kaagad. Ay, napagod talaga ako ngayong araw muna. O kumusta naman yung buntis? Anong nangyari sa kanya? Bakit nagpatingin siya sa'yo? Inaswang. Nakakaawa nga eh. Wala na kasi ang pinagbubuntis niya. Hala, nawala? So ibig bang sabihin, kinain ng aswang ang anak niya? Pero bakit malaki pa rin ang tiyan ng babae? Wala tayong magagawa. Ganon talaga ang buhay. Hindi talaga para sa kanilang sanggol. Kawawa naman. Biruin mo Ate Grace, halos ilang buwan na niyang dinadala, tapos kakainin lang ng aswang. Ang importante, ligtas ang babae. Ligtas nga ang nanay pero wala naman yung anak. Ay nako. Napabuntong hininga si Muna. Kaya naman tinapi ko na lang ang kanyang balikat. Binigyan ko na lang siya ng tubig para pakalmahin siya. Muna, huwag mo nang intindihin yun. Ang intindihin mo ang nanay mo. Alam mo Ate Grace, ayoko nang umuwi doon. Palagi na lang nila akong pinagkakaisahan eh. Bakit naman? Hindi ka ba kayang ipagtanggol ng nanay mo? Nakakaawa ka naman. Hindi ako kayang ipagtanggol ni nanay. Ewan ko ba? Pagkaramdam ko hindi ako kabilang sa kanila eh. Ang saklap. Hayaan mo na. Ganyan talaga ang buhay. May pamilya talagang ganyan. Mabuti na lang narito kayo para sa akin Ate Grace. Kaya kahit papano, nawawala ang lungkot ko sa pamilya ko.
Pamilya naman tayo, di ba? Kaya huwag ka nang malungkot dyan. Nandito lang ako, kami ni nanay. The best ka talaga, Ate Grace. Sana kayo na lang ang naging pamilya ko. Sana hindi ko to nararanasan. May dahilan kaya ka nilagay sa ganyang pamilya. Magpakatatag ka lang. Alam kong kayang-kaya mo yan. Salamat, Ate Grace. The best ka talagang kaibigan. Hindi lang kaibigan ang turing ko sa'yo muna, kundi kapatid na. Niyakap ko si Muna na umiiyak na. Masyadong madrama. Hinayaan ko lang siyang umiyak ng umiyak sa balikat ko hanggang sa kumalma siya. Pagkatapos nagpasalamat siya at umuwi na. Ako naman ay pumasok na sa loob para asukasuhin ang nanay ko na si Nanay Minerva. Nay, kain na po tayo. Mukhang napagod ka, anak. Di ba kabilin-bilinan ko sa iyo na kailangan mo ring magpahinga? Alam ko naman yun, Nay. Ang akin lang, kailangan lang ng tulong nila. O siya, sige na. Mabuti at kumain na lang tayo. Sabayan mo na ako. Mauna na po kayo, Nay. Alam kong gutom na po kayo. Pasensya na po kung di ko kayo maasikaso ng maayos. Walang problema sa akin iyon, anak. Alam ko naman kung ano ang ginagawa mo sa maghapon eh. Nginitian ko lang si nanay. Sinubuan ko siya ng pagkain dahil hindi na siya makatayo o makagalaw man lang. Nang matapos ko siyang pakainin at asikasuhin, lumabas na ako ng kanyang kwarto. At kumakain na rin ako. Habang kumakain ako, nang makarinig ako ng kakaibang ingay sa likod ng bahay. Ang alaga naming aso na si Cosme, walang hinto sa pagkahol na animoy takot na takot. Kaya hindi ko na tinapos pa ang pagkain. Uminom na lang ako at dali-dali kong kinuha ang pana na ipinamana pa sa akin ng aking tatay. Lumabas ako. Sinilip ko ang aso naming si Cosme. Bahagang buntot at nagtatago sa damuhan. Huwag kang matakot, Cosme. Si Grace ito. Huwag kang lalabas ha. Ako nang bahala. Kinausap ko ang alaga kong aso. Alam kong naiintindihan niya ang sinasabi ko o ang saloobin ko. Tumayo ako nang makarinig ako ng pag-angil sa taas ng puno. Tinalasan ko ang paningin ko dahil alam kong napakadelikado ng nilalang na makakaharap ko. Maya-maya pa, Lumabas ka dyan. Huwag kang duwag. pagkasabi ko nun, nakarinig ako ng malakas na pagaspas ng isang malaking pakpak. Alam kong hindi nagmula sa ordinaryong ibon lang. Ilang sandali pa, nagpakita na nga ang nilalang sa akin. Isang manananggal. Sinong duwag ang sinasabihan mo? Ako ba? Sino pa ba sa tingin mo? Anong kailangan mo dito? Kung balak mong mambiktima, mabuti pa umalis ka na lang. At bakit naman ako aalis? Nagugutom na ako. Total narito ka naman. Kaya ikaw na lang ang una kong bibiktimahin. Nagpapatawa ka ba? Sa lahat ng tao ako pa talaga. Pwes, nagkamali ka ng bibiktimahin mo. Tignan na lang natin. Kung kaya mong labanan ng isang malakas na nilalang na katulad ko. Ginisihan ko lang siya. Pumesto ako ng maayos. Itinutok ko sa kanya ang pana. Mabilis kong binitawan ng palaso. Nakita kong tinamaan siya sa balikat. Bumagsak siya sa lupa na halos hindi na magawang lumipad. Kaya naman nilapitan ko siya. Ang bilis mo namang asintahin. Hindi ka man lang nakailag doon. Ano? Soko ka na ba? O gusto mo pang maglaro? Magbabayad ka. Babalikan kita. Kainis. Paano mo gagawin yun? Kung ngayon palang papatayin na kita.
Boysit ka talaga. Ano kaya kung anahin ko na yung dila mo? Tingnan ko lang kung makapagsalita ka pa. Mabilis siyang humingi ng tawad sa akin. Akmang sasaksakin ko siya ng magmakaawa ang manananggal sa akin. Nakikiusap ako sa iyo. Patawarin mo na ako. Alang-alang sa pinagbubuntis ko. Wik! Kung gusto mong buhayin kita, ipangako mong hindi ka naman bibiktima pa. Mabuti na lamang sa balikat kita pinatamaan, hindi sa tiyan. Aalis na ako. Papatawad. Teka lang, saglit lang. Ayaw mo bang tulungan kitang tanggalin yan? Para hindi ka na mahirapan? Sige. Lumapit ang manananggal sa akin. Ako ang nagtanggal ng palaso sa kanyang balikat. Halos mapaigik siya sa sakit. Umalis na siya. Kaya pumasok na ako sa loob. Dahil nakaramdam na ako ng antok. Kinabukasan, pagkagising ko ay naroon na si Mona. Good morning, Ate Grace. Kumusta ang tulog mo? Ikaw pala yan, Mona. Kanina ka pa ba? Oo, ate. Hindi na kita ginising. Alam kong pagod ka eh. Salamat ha. Araw ng linggo ngayon kaya walang magpapagamot sa akin. Bakit ba kasi hindi ka nalang tumigil dyan, ate? Hindi ka naman kumikita sa panggagamot mo, kaya pwede mo nang itigil yan. Yan ang hindi ko gagawin. Pinangako ko sa namayapa kong ama na hindi ko tatalikuran ang nakatadhana sa akin. Paano ka magkakaroon ng nobyo niyan? Hello, 26 ka na kaya, Ate Grace. Sayang naman yung matres mo kung hindi mo magagamit. Ipagamit mo na lang kaya sa nakikinig na mga binata ngayon. Che, mag-aasawa ako no, pero hindi mo na ngayon. Alam mo ba yung mga kabatch mo, may mga asawa at anak na, ikaw na lang itong napaglipasan ng panahon. Grabe ka talaga sa akin. Alam mo muna, umuwi ka na lang kaya. Di ba ang sabi mo? Makikipagkita ka. Sino ba yung kikitain mo? Baka boyfriend mo na yun ha? Makikipagkita kanino, ate? Parang wala naman yata akong naalalang sinabi ko sa'yo yun ha. Tsaka wala naman akong boyfriend. Ang sabihin mo na lang, gusto mo na akong umuwi. Basta, naalala ko yung sinabi mo. Sinabi mo talaga yung sa akin. Sige na, umuwi ka na. Dahil mapapagalitan ka na naman ng nanay mo. Oo na, pero babalik ako mamaya ha. Siya nga pala si Kuya Jan. Umuwi na siya galing Maynila. Nabalitaan kong mayaman na siya ngayon. Di ba crush na crush mo yun nung high school pa tayo? Matagal na panahon na yun. Tsaka, bata pa tayo ng mga panahong yun, di ba? Lalo ka na. Ngayon, hindi ko na iniisip pa yun. Malay ba natin kung may asawa na si Jan ngayon? Huwag kang niga, Ate Grace. Balita ko wala pang asawa si Kuya Jan. Hayaan mo siya. Wala akong pakialam sa kanya. Di nga. Sigurado ka bang wala kang pakialam kay Kuya Jan? Parang sa nakikita ko kinikilig ka eh. Aminin mo na kasi. Kaya hindi ka pa nagkakaroon ng nobyo hanggang ngayon? Dahil hinihintay mo pa si Kuya Jan? Hindi nga. Bakit bang kulit mo? Sabi ko na nga hindi nga, di ba? Di ba naging ex mo siya, ate? Kaya nga apektado ka nung umalis siya. Hindi ko siya ex. Nagpanggap lang kami nun para pagsilosin yung ex niya. Ala, bakit hindi ko yan alam, ate? Ang daya mo naman. Akalain mo yun? Hindi halatang fake pala ang relasyon niyo doon. Grabe ang lakas ng chemistry niyong dalawa. Mabuti pa umuwi ka na muna. Bumalik ka na lang mamaya. May gagawin pa ako. Si ate talaga. Sige na nga, uwi na ako. Mamaya na lang ha. Umalis na si Mona. Kaya inisikaso ko na si Nanay Minerva. Nay, kain na po tayo. Kumain na ako, anak. Pinakain na ako ni Mona. Aba, ang bait pala ng best friend ko. Sobrang bait talaga niya. Sa lahat ng mga kaibigan mo, si Mona ang nagustuhan ko.
Iba siya sa lahat. Hindi lang kaibigan ang turing niya sa'yo anak, kundi parang tunay na kapatid. Mabait po talaga si Muna, Nay. Naawa lang ako dahil hindi iyon nakikita ng pamilya niya. Kaya wag mo siyang susukuan. Kahit na anong kulit ni Muna, nasasaktan din siya. Huwag niyo na pong problemahin yan, Nay. Hindi ko po susukuan si Muna. Mabuti pa kumain ka na lang. Sige po, Nay. Lumabas na ako ng kwarto ni Inay. Tinabi ko na lang ang pagkain. Pagkatapos ginawa ko na ang natitira pang gawaing bahay. Maya-maya pa, dumating na nga si Muna. Ate Grace, halika. Dito, bilisan mo. Bakit ba sumisigaw ka? Hindi ako bingi. Halika, lumabas ka dito. May bisita ka, dalian mo. Papasukin mo na lang dito. Marami pa akong ginagawa. Sige na kasi, bilisan mo. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita dyan mamaya. Oo na, ito na. Padabog akong lumabas. Nagulat pa ako nang makitang kasama niya si Jan. Kaya hiyang-hiya ako sa inasta ko. Bukod kasi sa pawisan ako, marumi din ang damit ko. Ate Grace, bakit bang tagal mo? Grabe, bakit ganyan ang itsura mo? Ano kasi, naglilinis lang ako ng lababo. Pasensya na. Ganoon ba? Sige, maligo ka muna. Narito si Kuya Jan. Umupo ka muna dyan. Pasensya na ha. Hiyang-hiya talaga ako. Mabilis akong tumungo sa banyo para maligo kaagad. Nang matapos, nag-ayos at nag-base ako. Oh, ilang minuto kang nasa banyo. Grabe, namuti ka ulit, Ate Grace. Wow, ang ganda mo pa rin ha. Hindi ka pa rin nagbabago. Siyempre, ganito talaga ako. Eto pala. Bulaklak para sa'yo. Pasensya na kung yan lang ang regalo ko sa'yo. Wow, ang sweet, nakakainggit naman. Naiinggit ka. Kung gusto mo sa'yo na si Alex. Si Alex? Yak. Ayoko nga sa antipati ko na yun eh. Tsaka, ikaw ang gusto niya, diba? Mas lalong ayaw ko sa lalaking iyon. Kilala mo ako. Hindi ako easy to get. So, hindi ka pa rin ba makamove on sa first mo? First? Sinong first mo? Ako ba? Hindi ikaw. Hindi ako. Kung ganun, may mas nauna pa pala sa akin. Ha? Wala. Tsaka hindi kita nakarelasyon, no? Di ba joke lang yung sa atin? Hindi mo ba naalala? Kaya nga hindi ikaw yun. Ganun ba? Akala ko kasi ako lang. By the way, ano palang ginagawa mo ngayon? Wala naman. Ganun pa rin sa dati. Nagtitinda pa rin ako ng mga kakanin paminsan-minsan. Si Aling Minerva ba? Kumusta pala siya? Balita ko may sakit daw siya. Oo, naparalisa siya. Hindi na siya makagalaw. Bed rest na talaga siya. Nakakaawa naman pala talaga si Aling Minerva. Ano palang sakit niya? Hindi matukoy ng doktor kung anong sakit niya eh. Tumango na lamang si Jan. Pagkatapos nito ay may dinukot siya sa kanyang bulsa. Isang bugkos ng pera na halos puro tig-100. Nagbilang siya at inabot niya sa akin ang kalahati. Mariin ko namang tinanggihan. Naku, hindi ko matatanggap yan. Salamat na lang pero hindi talaga. Wala akong ipambabayad dyan. Huwag mo nang intindihin. Hindi ko yan pababayaran sa'yo. Isipan mo na lang yan na regalo ko yan sa inyo. Tsaka para makatulong na rin kay Aling Minerva. Sigurado ka ba talaga? Baka nabibigla ka lang. Kay laking pera nito. Sigurado ako. Hindi naman ako magbibigay ng hindi ako sigurado, di ba? Okay, sabi mo yan ha. Ayaw ko magkaroon ng utang na loob. Oo nga.
Hindi mo kailangan magkaroon ng utang na loob sa akin. Ganito na lang bilang pasasalamat ko. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mo. Talaga, kahit anong gusto ko. Paano kung ikaw ang gusto ko? Ibibigay mo ba sa akin? Ha? Ano ba yung pinagsasabi mo? Mamaya maniwala ako sa'yo. Natawa na lang siya sa sagot ko. Tinitigan niya ako ng malagkit na titig. Kaya naman ako na ang umiwas. Dahil naiilang ako sa titig niya sa akin. Tinanggap ko na lang ang perang binigay niya sa akin. Kahit na nagdadalawang isip ako. Ahim! Nandito ako, baka nakakalimutan niyo. Bakit hindi niyo na lang kasi aminin na mahal niyo ang isa't isa? Putik, bakit ayaw umalis ni Muna? Ang hina naman nun. Pwisit, kung ano na lang yung naiisip mo. Buti pa ipagtimpla mo muna kami ng kape. Ay sus, ayaw pa kasing aminin eh. Muna, isa. Sabi ko nga, ito na magtitimpla na ako ng kape. Kahit tanghaling tapat. Nang magtimpla ng kape si Muna, humingi ako ng paumanhin sa kalokohan ng best friend ko. Ngumiti lang si John at tumango. Pinagkwentuhan lang namin ang mga alaala noong kabataan naming punong-puno ng kalokohan. Kasama na roon ang pagpapanggap naming dalawa. Maraming naniwala sa pinakita naming dalawa. Hapon na nang magpaalam na sina Muna at John na uuwi na. Paano? Mauna na ako. Medyo malayo-layo rin ang uuwian ko. Salamat, Grace. Ako nga dapat magpasalamat sa iyo eh. Hayaan mo. Makakabawi din ako sa tulong mo. Huwag mong isipin kung paano ka makakabawi. Pag-isipan mo ang sinabi ko sa iyo. Ang alin? Nakalimutan mo na kaagad. Di bale, araw-araw akong pupunta dito Umuwi na sila. Pagkapasok ko, halos magtitili ako sa sobrang kilig. Hindi ko alam kung bakit ako kinikilig sa mga pabirong banat ni John. Pagkaramdam ko, totoo ang sinabi niya. Kinagabihan pagkatapos kong pakainin si inay, natulog na ako. Dahil madaling araw ay gigising ako para magluto ng mga panindang kakanin. Nang gumising ako, inisikaso ko na kaagad ang paninda ko. Nang magliwanag na, nilako ko na nga ang paninda ko sa kabahayan. Si Muna naman, maagang pumunta para tulungan akong magbenta. Ate Grace, nakaayos na ba ang mga paninda mo? Anong tinda na ba tayo? Sige, kape ka muna. Tapos kumuha ka na dyan sa kawali. May natira pang kalamay. Mamaya na lang ate muna, pagkatapos na lang natin magtinda. Sige, kaya mo bang bitbitin to? Oo naman, akin na. Ako na ang magdadala ng isa pa. Mukhang ang dami yata ng ginawa mo. Oo, medyo marami ang nagawa ko. Halos inabot yata ng 100 peraso. Sa bagay, Lunes pala ngayon. Ako na ang magbabay na mano para maubos yan. Pwede bang ako na lang? Namiss ko kasi ang kalamay mo eh. Nagulat naman ako nang magsalita si John. Naroon na pala ito. Napakamot na lang ako sa batok. John, ikaw pala. Bibili ka? Naku, wag na. Kumuha ka na lang. Hindi ako kukuha. Bibili ako para may buenong mano ka. Magkano ba isa? 4 na piso lang. Bibili ka ba talaga? Nakakahiya naman. Huwag ka na mahiya. Walang kaiba'y kaibigan pagdating sa negosyo. Nakakahiya naman. Ang laki ng binigay mong pera sa akin tapos pagbebantahan pa kita. Halos ginamit ko na ng pampuhunan ng binigay mo eh. Ano ka ba? Ayos lang yun. Sige na. Pabili na ako. Sige na nga, ang kulit mo no. Delivery na nga kita, ayaw mo pa.
Tumawa lang si John. Pagkatapos siyang bumili, sinamahan niya kaming magbenta. Halos maubos ang paninda namin dahil kay John. Sa simpleng pagbibiro at pagpapakyut ni John, naubos nga ang paninda namin. Halos kasi nang bumili, puro dalaga. Ang lakas ng karisma mo ha. Biruin mo, naubos lahat ng tinda ko dahil sa'yo. Nako, hindi naman. Nagtulungan kasi tayong tatlo para mapaubos ito. Tsaka gano'n na ba talaga ako kagwapo para pag-agawa ng mga babae kanina? Parang hindi naman ako nakukumbinsi. Pakaramdam ko, pangit ako kasi ayaw sa akin ang minamahal ko. Paano ba yan, Kuya John? Dinadaan mo lang kasi sa biro. Kung ligawan mo na kaya para sagutin ka niya? Hindi naman ako nagbibiro muna. Siguro nga biro sa kanya. Pero totoo lahat ng sinasabi ko. Tunay ko siyang minamahal. Yun naman pala, Kuya John eh. Hindi ikis mo kasi para maniwala siya. Ganun ba dapat? Sige, gagawin ko yan mamaya. Salamat sa tip ha. Kailangan lagyan mo na agad para hindi na makawala pa, Kuya. Hoy muna, ano na namang pinagsasabi mo? Gusto mo bang isumbong kita sa nanay mo? Wala naman siyang sinabing masama. Di ba muna? Oo nga, Ate Grace. Ano bang sinabi kong masama? Apektado ka, ate, no? Aminin mo na kasing may pag-ibig ka kay ko. Muna, isa pa. Isusumbong talaga kita sa nanay mo. Mabuti pa umuwi na tayo. Dahil alam kong gutom na kayo. Nagpatiuna na akong maglakad pa uwi sa bahay. Alam kong ako ang tinutukoy nilang dalawa. Nang makauwi na kami, nang mapansin ko ang isang babae na nakaupo sa upuan. Sino yung nakaupo, ate? Kilala mo ba yan? Alam kong hindi ka manggagamot ngayong araw, di ba? Oo. Hindi talaga ako manggagamot ngayon. Tsaka Bernes hanggang Sabado lang ako nang gagamot kasi hindi ko pa kaya. Ano kaya kailangan yan sa'yo? At saka parang hindi taga dito yan eh. Tara na, pasok na tayo para makausap siya. Pagkapasok namin sa bakuran, agad ko siyang nilapitan at kinausap. Mukhang dayo siya dahil hindi ko naman siya namamataan sa lugar na yon. Maganda siya at mistisa. Ano kailangan niyo, ma'am? Tulungan mo ako. Alam kong ikaw lang ang makakatulong sa akin. Anong klaseng tulong ba ang kailangan mo? Magpapahilot ka ba o ano? Tulungan mo akong bawiin ang anak ko sa kanyang ama. Naku, hindi ako pulis o investigador. Albularya lang po ako nabaguhan. Nanggagamot ng may mga karamdaman at nagtatanggal ng may mga sapi. Alam kong alam mo kung ano ako. Nandito ako para humingi ng tulong sa iyo. Alam kong bukod sa pagiging albularya mo, may tinatago ka pang kakayahan. Shh, wag kang maingay. Paano mo nalaman? Nagkita na ba tayo dati? Oo, nagkita na tayo dati. Ngunit sa maling pagkakataon. Pero hindi ko pwedeng sabihin dito. Nagkita na tayo dati? Parang wala naman akong naalala na nagkita na tayo ah. Hindi mo talaga ako makilala dahil nasa anyong aswang ako. Aswang? Meron ba talagang aswang? Tsaka paano ka magiging aswang ang ganda-ganda mo? Mahirap ipaliwanag. Alam kong hindi lahat ng tao naniniwala sa tulad namin. Pero totoo kami dito sa mundo. Kung aswang ka nga, bakit hindi na lang ikaw ang magligtas sa anak mo? Bakit kailangan mo pa ako? Kauri mo ba ang ama ng anak mo? Oo, kauri ko siyang. Isa din siyang aswang, pero isa siyang bangkilan. Bangkilan? Anong bangkilan? Tao ba yun o hayop? Aswang din ang bangkilan dyan. Isang mataas na uri ng mga aswang. Alam kong hindi naniniwala si John sa mga aswang. Kaya naman natatawa siya ng palihim.
para makapag-usap kami ng magandang babae, pinasamahan ko siya kay Muna na pumasok sa loob para kumain ng kakanin. Sabihin mo sa akin kung papaano ililigtas ang anak mo. Paano ako makakasigurado na hindi mo ko tatraidorin? Hindi kita kayang traidorin tulad ng pagbibigay mo sa akin ng pangalawang pagkakataon na mabuhay. Anong ibig mong sabihin? Bakit nagkita na ba talaga tayo dati? Oo, nagkita na tayo dati. Ako ang manananggal na buntis noon. Hindi mo ba naalala? So ikaw palang manananggal na pinana ko noon. Paano man nakuha sa iyong anak mo? Akala ko minahal ako ng lalaking minahal ko. Ginamit niya lang pala ako para magparami ang kanilang kalahi. Nakakaawa ka naman. Nagdadalawang isip kasi ako sa'yo. Mamaya lokohin mo lang ako eh. Bilang kapalit ng tulong mo sa akin, ako na ang bahalang tumulong sa'yo para paalisin na ang lahat ng mga aswang dito sa lugar niyo. Okay, sige. Pero bago ang lahat, ng pangalan mo? Hindi naman kita pwedeng tulungan nang hindi kita kilala eh. Tintin ang pangalan ko, Grace. Kilala mo ako? Oo naman, kilalang kilala ko. Ang kaisa-isang tao na munti ka na akong mapatay. Wala kasi akong awa sa mga aswang eh. Siguro pagbibigyan ng pangalawang pagkakataon, oo. May awa ka pa rin sa mga tulad namin. Ikaw na lang ang nakakilala kong manunugis na may puso. Kalimutan mo na yun. Sige, tutulungan kita. Basta ipangako mo sa akin na tutulungan mo kung paalisin o di kaya bawalan namang biktima ng tao ang ibang mga aswang. Maraming salamat sa lahat. Alam kong hindi ako magsisising lapitan ka. Ang gusto ko lang bawiin ang anak ko sa kanyang ama sa apelita siyang kinuha sa akin. Sige, gagawin ko ang gusto mo. Basta ipangako mo sa akin na magbabago ka na. Oo, gagawin ko. Pangako. Nagpasalamat sa akin si Tintin. Nagpaalam na siyang aalis na dahil malapit na ring gumabi. Inaniyahan ko pa siyang kumain, pero tinanggihan niya. Pag-alis niya, pumasok na ako sa loob. Oh, umalis na ba yung babae? Anong sabi niya? Totoo bang aswang yon? Oo, sa maniwala kayo o sa hindi, totoong aswang siya. Hala, totoo nga. Anong ginagawa niya dito? Anong kailangan niya sa'yo, ate? Kailangan niya ng tulong para bawiin ang kanyang anak sa mga bangkilan. Bakit sa'yo siya humihingi ng tulong? Huwag mong sabihin na tutulungan mo nga siya. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Humingi na nga ng tulong yung tao. Tsaka buhay ng anak niya yun. Ano? Tutulungan mo siya? Pero Grace, mapapahama ka. Maaring ikamatay mo yon. Kung totoo ngang manananggal yung babae na yon, bakit hindi siya humingi ng tulong sa mga kaawari niya? Kaya kong mag-ingat. Hindi ako pwedeng sumira sa usapan. Nangako na akong tutulungan ko siya. Grace, natatakot ako na baka hindi ka na bumalik. Natatakot ako na baka ito na ang huling pagkikita natin. Kaya kung umalis ka, nakikiusap ako sa'yo. Patawad dyan pero buo na ang pasya ko. Nangako din siya sa akin na aalis sila. O di kaya ay titigil na silang mambiktima ng mga inosenteng tao. At naniwala ka naman. Hindi mo nga alam kung dapat mo ba siyang pagkatiwalaan eh. Bakit ba nagkakaganyan ka? Magkaibigan lang naman tayo, di ba? Hindi kaibigan ang turing ko sa'yo. Mahal kita, Grace. Mahal kita. Naintindihan mo ba? O gusto mo pang patunayan ko sa'yo? Oo, sabihin na lang natin na mahal mo ako. Pero mahal mo lang ako bilang isang kaibigan. Yun ba talaga ang tingin mo sa akin? Naniniwala ka ba talagang kaibigan lang ang turing ko sa'yo? Nagulat ako nang bigla akong halikan ni Jan.
Hindi ako makagalaw at halos kabahan ako nang gawin yun sa akin ni Jan. Bumitaw ako sa paghalik niya. Sinampal ko siya na ikinagulat naman ni Mona. Kahit sampalin mo ako ng paulit-ulit, sige gawin mo. Basta mahal kita, Grace. Mahal na mahal kita. Hindi ako easy to get, Jan. Kung inakala mong bibigay ako dahil sa simpleng biro mo, nagkakamali ka. Grace, bakit ba ayaw mong maniwala kay Kuya Jan? Totoo lahat ng sinabi niya. Mahal na mahal ka niya. Pati ba naman ikaw naniniwala ka? Sige na nga, umuwi mo na kayo. Gusto ko makapag-isip ng maayos. Ang dami kong suliranin, dumadagdag pa kayo. Alam kong nasaktan ko sa simpleng salita ang mga kaibigan ko. Kaya umuwi na lang sila nang hindi nagpapaalam. Sinarado ko ang pinto na parang walang nangyari. Pumunta ako sa kwarto ni inay para humingi sa kanya ng payo. Nag-away kayo ng mga kaibigan mo. Narinig niyo, Nay? Mali po ba ako? Siguro nga po mali ako. Hindi ka mali, anak. Hindi mo lang sila naiintindihan. Nag-aalala lang sila sa buhay mo. Lalo na si Jan. Alam kong mahal na mahal ka niya, anak. Hayaan niyo, Nay. Hihingi na lang po ako ng sorry sa kanila. Mabuti yan, anak. Mahirap yung meron kayong tampuhang magkakaibigan. Kinabukasan, kinausap ko nga si Jan at Mona. Humingi ako sa kanila ng paumanhin sa kabila ng mga nasabi ko. Niyakap naman ako ni Mona at ganoon din si Jan. Pasensya na kayo sa mga nasabi ko kahapon. Hindi ko naman intensyon na pagsalitaan kayo ng ganon. Ayos lang, huwag mo nang isipin pa kung ano ang nangyari. Mukhang madami na namang nagpapagamot sa'yo ngayon, ha? Oo, pasensya na kayo kung hindi ko kayo maasikaso ngayong araw. Hindi ko alam kung bakit marami ngayon. Hindi ko sila mapigilan. Siguro, uuwi mo na ako. Umuwi na si Jan, pati na rin si Mona. Alam kong abutin ako ng gabi sa panggagamot. Nang matapos ako, inasikaso ko na si Nanay Minerva. Alam mo, Nay, ang daming nangyari sa maghapon. Tama ka nga, ang pagiging isang albularya. Nakakapagod din pala. Pero kahit ganoon, nag-enjoy pa ako. At alam ko rin kailangan ko mag-ingat sa lahat ng desisyon ko. Tulad na lang nung isang araw, may isang magandang babae na isa palang manananggal na humihingi sa akin ng tulong. Gusto niyang bawiin ko ang anak niya sa mga kumuha sa kanya. Ano ba sa tingin niyo, Nay? Tutulungan ko ba siya? Hindi ko alam, Iha. Pero sa tingin ko, tulungan mo siya. Naituro ko naman sa iyo kung sino ang dapat paniwalaan o hindi, di ba? Tama kayo, Nay. Pero sa tingin ko naman, dapat nga ba talagang tulungan ko siya dahil isang paslit ang kanyang anak? Siya nga pala. Babalik pa ba dito si Jan? Abay, ang gwapo ng batang yun, ano? Parang dati punong-puno pa ng tagyawat ang mukha nun. Ganon talaga, Nay, kapag naaalagaan. Kaya kayo magpagaling po kayo, Nay. Nang sa ganon ay bumalik ang dating lakas ninyo. Alam mo, anak ko, kapag gumaling pa ako sa karamdaman kong ito, hinding-hindi na babalik pa ang lakas ko. Dahil ipinasa ko na sa iyo ang lahat-lahat. Alam ko yun, Nay. Pero gusto ko pong makita niyo akong umaasenso sa buhay. Para naman makaranas din po kayo ng kaginhawaan sa buhay. Ay, talagang gusto kong guminhawa ka sa buhay, anak. Para maalis ka sa sitwasyong kinasasadlakan mo. Kahit hindi na ako. Pero kung nanliligaw sa iyo si Jan, sana pagbigyan mo siya, anak. Naku, Nay, wala pa po sa bokabularyo ko yun. Ang iniisip ko, ang inyong kalagayan. Matanda na ako, anak. Ayoko rin namang magiging mag-isa ka.
Hindi natin alam kung hanggang kailan na lang ako mabubuhay sa mundong ito. Kaya kailangan mo nang piliin kung ano ang gusto mo. Kaya nga po, Nay. Pinili ko naman po talaga ang gusto ko. At kayo yun. Naiiling na lang ang nanay ko. Alam ko naman na iniisip niyang magiging kinabukasan ko. Hindi na ako kumibo pa dahil ayaw ko nang humaba pa ang aming usapan. Nang matapos ko siyang pakainin, ay pinainom ko rin siya ng gamot at pagkatapos ay natulog na siya. Nay, lalabas na po ako ha. Matutulog na rin po kayo. Sinarado ko na pong maigi ang bintana. Kung may kailangan kayo, nandyan lang ako sa kabilang kwarto. Tawagin mo lang ako. Sige anak, salamat. Tiniyak ko munang nakakandadong mabuti ang pinto ni inay bago ako pumunta sa sala. Tiniyak ko mabuti kung nakasarado ang lahat, maging sa kusina. Bago ako tumungo sa aking silid para matulog. Kinabukasan, maaga akong nagising. Dahil kailangan ko nang magluto ng paninda kong kakanin. Nagmamadali pa ako nun. Dahil kailangan ko mapaubos kaagad ang mga kakaning ibebenta ko. Ate Grace, kanina pa kita tinatawag, hindi mo ko nililingon. Pasensya ka na muna. Napagod kasi ako. Bibili ka ba, Frenny? Oo ate. Tsaka tutulungan kitang magbenta para naman matapos ka kaagad. Kawawa naman doon si Aling Minerva, no? Salamat ha. Mabuti at nandyan ka para sa akin. Walang anuman yun. Ate na kita, best friend pa. Tinulungan niya akong magbenta sa mga kapitbahay namin. Hanggang sa mapaubos namin iyon. Nang papauwi na kami ay nakasalubong namin si Alex. Nagtinda ka, sayang hindi kita natulungan. Ayos lang, kasama ko naman si Muna. Kaya wala akong dapat na problemahin. Uuwi na ba kayo? Gusto mo bang sabay na tayong papunta sa inyo? Sige, ikaw ang bahala. Habang naglalakad kami, hindi ko kinikibo si Alex. Dahil naalala ko pa rin ang pagtatapat niya ng pag-ibig sa akin noon. Grace, pasensya ka na. Kung nabigla kita noon ha. Pero seryoso talaga ako sa'yo. Alam kong mahirap paniwalaan pero totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Naku Kuya Alex, wala pa sa isip ng best friend ko ang pumasok sa isang relasyon. At alam mo naman ang dahilan, di ba? Handa ako maghintay. Kahit paabutin pa yan ng ilang taon. Ganon katagal? Alex, maraming babae dyan. Di ba nga, maraming may gusto sa'yo? Magaganda pa yun. Eh kung pumili ka na lang ng isa sa kanila. Tsaka kung ako ang gusto mo, naku, marami kang hindi magugustuhan sa akin. Mamaya pa ngay matakot ka pa. Alam mo naman kung anong klaseng tao ako, hindi ba? Alam ko yun. Wala ito talaga ako Wala akong magawa kundi tinamaan talaga ako sa'yo. Hindi naman importante kung maganda ka o anong pagkatao mo. Ang pinaka-importante sa akin, mahal kita ng buong buo. Oh yeah. Paano kung may nagmamay-ari na ng puso ni Ate Grace? Maghihintay ka pa rin ba? Kung mayroon man, handa akong magparaya. Pero kung wala pa naman akong nakikita, hindi ako mawawala ng pag-asa. Oh, kung talagang magugustuhan ka ng ate ko, hindi na niya paabutin ng ganito katagal. Muna. Okay lang yun. Dahil ba kay John? Iniba naman ni Muna ang usapan. Hanggang sa makarating kami sa bahay ko. Pinapasok ko na sila at pinaasikaso ko muna kay Muna si Alex. Dahil aasikasuhin ko muna si nanay. Kasabay noon ang pagluto ko ng aming pananghalian. At nang matapos ako, pinakain ko na rin ang aking ina. Ganoon din sila. Pagsapit naman ng hapon, habang abala ako sa panggagamot ng mga tao, siya namang pagdalaw ni John. Kaya naman nakaramdam ako ng hiya sa mga sandaling iyon. John, ano palang ginagawa mo dito?
Dadalawin ka. Hindi ba paralyzed na si tita? Bakit marami pa rin nagpapagamot sa kanya? Ano kasi, hindi si inay ang gumagamot sa kanilang lahat. Ang totoo kasi niyan, ako na ang gumagamot sa kanilang lahat. Talaga? Ikaw na ang gumagamot sa kanila? Hindi ko akalaing may talento ka pala sa panggagamot. Namana mo pala kay Aling Minerva yun? Kailangan lang talaga. Wala na kasing manggagamot dito sa atin. Kaya wala na akong pagpipilian. Hiyang-hiya ako ng mga sandaling iyon. Dahil hindi ko akalain na malalaman niya ang tungkol sa panggagamot ko. Hindi ko din alam kung okay lang ba sa kanya o na-turn off siya sa akin. Pinaasikaso ko muna siya kay Muna dahil kailangan ko nang gamutin ang mga pasyente ko. Hindi ako makapag-focus sa aking ginagawa dahil nandoon siya. Sobra akong pinawisan. Nang matapos ako, aaminin kong sobrang napagod talaga ako. Kaya naman napaupo na lamang ako sa isang tabi. Ate Grace, ayos ka lang ba? Ayos naman po, ito buhay pa. Gusto mo ba ng maiinom, ate? Pagod na pagod ka yata ngayong araw ah. Oo, hindi ko nga alam muna kung bakit ganito ang pakaramdam ko ngayon. Pagod lang yan, te. Magpahinga ka kahit 1 o 2 araw. Mamaya mag-collapse ka pa niyan eh. Di na, kaya ko naman ang sarili ko. Kailangan ko lang talaga ng iba yung pahinga para manumbalik ang sigla ko. Ipagtitimpla muna kita ng kape, ate. Tsaka ako na rin ang magluluto ng kakainin ninyong mag-ina. Kaloka ka? Pumasok na si Muna sa loob ng bahay. Ipinagtimpla muna niya kami ng kape ni Jan at Alex na kasalukuyang hindi nagkikibuan sa isa't isa. Magkape muna kayo, ate. Magluluto muna ako ng makakain natin. Sige, maraming salamat ha. You're welcome, ate. Maiwan ko muna kayo ha. Ang bait ni Muna, no? Hindi ko akalain na hanggang ngayon magkaibigan pa rin kayo. Hindi lang kaibigan kundi parang magkapatid na kayo. Tama ka. Hindi lang kaibigan ang turing namin sa isa't isa, kundi parang magkapatid na. Siya nga pala, pasensya ka na kanina ha. Ayos lang. Ako nga itong istorbo eh. Hindi ka istorbo, no? Siya nga pala, gusto ko sanang balaan kayo. Tungkol saan? Bago maggabi, nais ko sanang magsiuwi na kayo. Dahil maraming nilalang ng kadiliman ang lumalabas kapag gabi na. Ayaw ko mapahamak kayo, kaya nakikiusap ako na sana umuwi kayo bago maggabi. Alam kong hindi naniniwala sa akin si Jan, pero tumango pa rin siya. Si Alex naman, naging tikom lang ang bibig nito. Ayaw niyang makipag-usap sa amin ni Jan. Nung sumapit na ang 5:30 ng hapon, nagsiuwian na rin sila. Nagpasalamat naman ako kay Muna sa lahat ng pag-aasikaso niya sa amin ng aking inay. Nang gumabi na, muli ko nang pinakain ng aking ina. Nay, kain na po kayo. Nang sa ganun ay makatulog na kayo. Sige anak, nagsiuwian na ba sila? Opo, Nay. Pinauwi ko na po silang 2. Mabuti naman kung ganon. Kabilugan ngayon ang buwan. Tsaka kung malalakas ang mga nilalang ng dilim. Kaya nakikiusap ako sa iyo, anak. Huwag ka nang lalabas ha. Huwag niyo kong alalahanin, Nay. Dahil tulad ni Itay, isa din po akong manunugis. Kaya huwag niyo na akong alalahanin pa. Matigas talaga ang ulo mong bata ka. Tulad ka rin ng iyong ama. Oo, at may dugo ka ng isang manunugis at may lahi ka ng isang albularya. Ngunit ito ang iyong pakakatandaan. Tayong mga tao kahit na may kakayahan tayo,
pwede pa rin nila tayong madaig. Tulad ng nangyari sa amin ng iyong ama. Kaya nga po nag-iingat ako, Nay. Hayaan nyo. Magiging maingat ako sa bawat delikadong sitwasyon na aking susuungin. Kung ako lang ang masusunod, anak, hindi kita papayagang sumunod sa yapak namin, anak eh. Ayaw kong pati ikaw mawala sa akin, tulad ng nangyari sa iyong ama. Hindi ako mawawala sa inyo, Nay. Pinapangako ko yan, Nay. Pero bago yon, mabuti pa, kumain na lang muna kayo. Ngumiti si inay. Niyakap ko siya. Nang matapos ko siyang pakainin, hinayaan ko siyang matulog. Lumabas na ako ng kanyang kwarto. Hindi ako makatulog dahil naiinitan ako. Pakiramdam ko sobrang alinsangan. Kaya naman napagpasyan kong magpahangin muna sa labas. Sobrang dilim na sa paligid ng mga oras na yon. Dahil ang mga kabahayan, nakapatay na rin ang kani-kanilang mga ilaw. Ang tanging may liwanag na lang, ang mismong bahay namin at sa may poste sa daan. Nagsisimula na ring umaalulong ang mga asong ulol. Gala pala. Ang hilig-hilig kasi nilang magpatay ng ilaw. Kaya maraming nabibiktima ang mga aswang eh. Tama ka. Bakit hindi ka pa natutulog? Kailangan mo nang magpahinga. Nagulat naman ako nang may magsalita sa madilim na parte ng paligid. Unti-unti itong lumitaw sa liwanag. Nakahinga ako ng maluwag dahil si Tintin iyon. Tintin, anong ginagawa mo dito? Kung may sakit ako, siguradong aatikihin ako sa puso nito. Binabantayan ko lang ang paligid tulad ng ipinangako ko sa iyo. Tutulungan kitang mapaalis ang lahat ng mga aswang dito sa lugar natin. Talaga? Kung ganun, maraming salamat. Pero makukumbinsi mo ba sila? Sa totoo lang, ayoko manakit ng mga aswang na. Sadyang kailangan lang eh. Oo naman. Huwag kang mag-alala. Wala silang mabibiktima. Basta ipangako mong tutulungan mo akong mabawi ang aking anak. Oo naman, pero teka. Tao bang kumuha sa anak mo o kaori mo? Di ba sinabi ko sa iyo na kaori ko siya? Isa siyang bangkilan. Kinuha niya ang aking anak. Kaya sana tulungan mo akong mabawi siya. Sige. Pero kailangan nating mag-isip ng plano. Dahil hindi pala basta-basta ang kakalabanin ko. Kailangan ko din ng tulong mo at ng iba pang kaori mo. Yun ay kung papayag sila. Huwag kang mag-alala. Tutulungan nila ako. Teka, malapit ang mag-alas 12. Mahati na ba ang katawan mo niyan? Oo, pero hindi ako basta-basta magiging manananggal kung hindi ko ipapahid ang langis na ito. Kaya mo pala talagang pigilan ang pagiging manananggal mo? Oo, kaya ko. Pero sa ngayon kailangan ko maging manananggal. Sigurado akong lalabas ang lahat ng aswang ngayong gabi dahil kabilugan ng buwan. Oo nga pala, kabilugan ng buwan ngayon. Ibig sabihin, malakas ang mga kaori ng aswang ngayon? Oo, malalakas nga kami ngayong gabi. Kaya gusto kitang balaan. Bilang bago mong kaibigan, huwag kang lalabas. Dahil sigurado akong maraming galit na aswang sa'yo. Naghihintay lang sila sa paglabas mo. Nandyan ka naman na para tulungan ako, diba? Kailangan natin makumbinsi ang lahat ng mga kaori mo. Alam kong galit sila sa akin. Kaya ikaw ang tutulong sa akin. Sige, susubukan ko pero oras na. Nang mga oras na yon, nagsimula ng umingay ang kapaligiran. Si Tintin naman, hinayaan kong magpahid ng langis sa kanyang tiyan. Nang sandaling maipahid niya ang langis, nagsimula na niyang hagurin ang kanyang tiyan nang walang pag-iingat na para bang sobrang katinon. Hanggang sa ilang saglit pa, unti-unti nang nahahati ang katawan. Hanggang sa maging ganap na siyang manananggal. Ganap ka ng manananggal. Alam mo, sa lahat ng aswang na nakita kong nagpalit ng anyo, ikaw lang ang kakaiba. Sa'yo, nahahati talaga ang katawan mo.
Ito ang sumpang gusto ko nang mawala. Ito ang bukod tanging nagpapahirap sa akin. Gusto mo bang gamutin kita? Tsaka na kapag nabawi na natin ang aking anak. Okay, sabi mo eh. Ano, tara na. Kailangan mong papuntahin silang lahat. Tara na, umalis na tayo. Pumunta na nga kami sa gubat. Inilipad na lamang niya ako nang sa ganon, hindi na ako mapagod pa. Bumaba na nga kami sa likod ng malaking puno. Pagkatapos, tinawag na ni Tintin ang lahat ng mga aswang. Sinabi niya ang kanyang bagay. Ang iba, hindi sang-ayon. Talagang galit sila sa akin. Dahil ang ilan sa mga mahal nila sa buhay ay napatay ko raw. Ang iba naman ay pumayag na sumama sa amin. Hanggang sa lumabas na ako at ako mismo ang nakiusap sa kanila para humingi ng tawad. Alam kong galit ang halos lahat sa inyo. Narito ako upang humingi ng kapatawaran. Tulad nyo, may buhay din ang mga binibiktima ninyo. Mga inosente sila, kaya kung galit kayo, galit din ako. Tama si Grace. Tayo ang gumawa ng masama sa mga tao, kaya tayo rin ang dapat humingi ng tawad sa kanya. Kung gusto niyong mapaawi ang inyong gutom, hayaan ko kayong magpambiktima. Ngunit ang mga halang at wala ng Diyos na sinasamba ang maaari niyong biktimahin. Tumingin sila sa isa't isa. Nakita kong sumang-ayon silang lahat. Kaya naman napangiti ako. Pinag-usapan namin kung papaano bawiin ang sanggol sa kamay ng mga bangkilan. Maraming salamat sa inyong lahat. Bukas ng gabi, susugod tayo sa kanila nang hindi nila napaghahandaan. Muli akong humihingi ng kapatawaran sa inyong lahat. Maraming salamat, Grace. Nagagalak na kaming makasama ang aming mumunting prinsesa. Alam kong hindi ka nananalig sa Diyos, pero subukan mong humingi ng tawad at manalangin sa Kanya. Siguradong didinggin niya ang iyong panalangin. Salamat. Gusto mo bang ihatid na kita? Oo, sana. Nag-aalala na rin kasi ako sa aking ina. Walang kakayahan yung gumalaw dahil paralisado siya ngayon. Siya ba si Minerva, ang nakalaban ng aming amang hari? Kilala mo ang nanay ko? Oo, kilalang kilala. Huwag kang mag-alala. Kapag nabawi na natin ang aking anak, ipinapangako ko sa iyong ibibigay ko ang lunas na makakapagpagaling sa sumpang ipinataw ng amang hari sa iyong ina. Dahil sa sinabi ni Tintin ay nabuhayan ako ng pag-asa na muling manumbalik sa dati ang aking ina. Inihatid na ako ni Tintin sa bahay at nagpaalam na siya sa akin na aalis na siya para paghandaan ang paglusob namin sa kuta ng mga hanagob na aswang. Pagsapit ng umaga ay hindi ako nagtinda dahil pinapatalas ko ang sandata na gagamitin ko. Naabutan naman ako ni na Jan at Muna. Oh, anong ginagawa mo dyan? Para ka namang magkakatay dyan ng karne. Hindi, may paggagamitan lang ako nito. Kailangan mo ba ng tulong ko? Tsaka may pasalubong pala ako sa inyo ni Aling Minerva. Naku, nag-abala ka pa, pero maraming salamat ha. Walang anuman. Oh, tama na yan. Nilalanggam na kayo kaya pwede ba? Mamaya na nga niyang kalandian yung dalawa. Nasan pala ang boyfriend mo? Buti hindi mo siya kasama. Naku, break na kami noon kuya. Ayaw ko sa tulad niyang chick boy. Kaya ikaw kuya Jan, huwag mong sasaktan tong ate Grace ko. Alam mo naman na para ko na siyang tunay na kapatid. Ay, huwag kang mag-alala. Hindi ko siya sasaktan. Alam nyo, magkape na lang kaya tayo. Sige ate, ako nang magtitimpla ng kape. Nang magtimpla na nga ng kape si Muna, ay tinutulungan na nga ako ni Jan. Aaminin kong hindi ko mapigilan ng hindi tumingin sa kanya. Dahil kahit sinong babae ay talagang ma-inlove sa angkin niyang kagapuhan. May dumi ba sa mukha ko? Wala. Hindi ako nakatingin sa'yo, no?
Sigurado nadadala ka sa kapugian ko, no? Aminin mo na kasi na matagal mo na akong type. Bakit hindi na lang natin ituloy ang naudlot nating pag-iibigan? Ano bang pinagsasabi mo? Puro ka naman kalokohan eh. Alam mo, assuming ka lang talaga. Akala ko naman, ako ang tinitignan mo. Hindi pala. Sayang. Akala mo lang yun. O ayan na si Mona. Baka anong isipin nun? Aha. Hayaan mo na lang na kiligin siya. Dahil obvious naman na mahal natin ang isa't isa. Oh, Kapinyo. Mukhang nagbalikan na kayo ah. Bakit ba kasi hindi nyo na lang aminin? Wala namang hadlang sa inyo, hindi ba? Che, hindi no. Frene, may bisita ka yata. Yun oh, yung magandang babae. Saan? Ayun siya sa pinto, naghihintay yata sa'yo. Sige, sandali lang. Pupuntahan ko lang siya. Kilala mo yan? Oo. Tumayo ako at pinuntahan si Tintin na naghihintay sa bakuran. Tintin, kanina ka pa ba dyan? Bakit hindi ka pumasok? Nahihiya kasi ako sa mga kaibigan mo. Bakit ka mahihiya? Mababait sila. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi ko naman sinabi ang tungkol sa'yo at sa pagkatao mo. Halika, pumasok na tayo. Ipagtitimpla kita ng kape. Salamat na lang, Grace. Pero nandito ako para tanungin kung tuloy ba tayo mamayang gabi. Nakahanda na ang lahat ng mga kaori ko. Oo, handa na rin ako. Hinahasa ko lang ang pamanang sandata ng aking ama sa akin. Sunduin mo ako dito ha. Oo, susunduin kita sa pagitan ng mga alas 10 ng gabi. Kailangan ko nang umalis para sabihan ang lahat. Tumango ako at umalis na si Tintin. Kaya naman bumalik na ako kila Mona na nakakunot ang noo. O bakit umalis agad yun, Ate Grace? Anong kailangan sa'yo? Wala, naligaw lang siya. Mamaya pala, pwede ba akong humingi sa'yo ng pabor? Anong pabor? At para saan? Dito ka sana matulog. Aalis kasi ako. Walang kasama si inay mamaya. Kung pwede ka lang sana. Oo naman. Magpapaalam ako sa nanay ko. Papayag naman yon. Basta dito lang ang punta ko. Salamat ha. Importante lang talaga ang pupuntahan ko. At saan ba yan? Gusto mo samahan na kita? Baka kailangan mo ng sasakyan. Hindi na. Hindi naman ako lalayo masyado. Diyan lang ako sa tabi. Tumango lang si John. Dahil wala akong balak sabihin sa kanya kung saan ako pupunta. Agad ding umuwi si John dahil may aasikasuhin pa raw siya. Si Mona naman, tinulungan muna ako magluto bago siya umuwi sa kanila para magpaalam. Pagkasapit ng pananghalian, pinakain ko na si nanay. Gusto ko man sabihin sa kanya na aalis ako, pero hindi ko na lang sinabi. Dahil alam kong hindi niya ako papayagan. Nay, magpapaalam mo sana ako sa inyo. Bakit? Ano ba ang iyong ipapaalam? May pupuntahan po akong mahalaga mamayang gabi. Kaya si Mona po ang kasama niyo mamaya. Sabihin mo nga sa akin, Grace. Saan ka ba talaga pupunta? Bakit hindi mo sasabihin sa akin ng diretsyo? Kung ano man yung binabalak mo, baka mapapahama ka lang. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Hindi naman po ako mapapahamak. Pupunta lang ako sa simbahan para humingi ng holy water. Bakit sa gabi pa? Pwede naman ngayong araw ah. Sarado ho kasi sila, Nay. Tsaka mamayang gabi pa po ang magbabantay sa simbahan. Alam kong hindi ko kumbinsido ang aking ina. Kaya naman, iniba ko na lang ang usapan naming dalawa. Pagkatapos niyang kumain, iniwanan ko muna siya doon. Maya-maya pa ay dumating na si Mona. Ate,
Pasensya na kung ngayon lang ako nakabalik ha. Naglinis mo na kasi ako ng bahay. Ayos lang, baka nga naabala kita. Hindi nilinis ko lang kasi dahil yung mga pamangkin ko nagkalat na naman. Nakakainis nga dahil ang tatamad ng mga magulang. Hindi nila kayang linisin yung kalat ng mga junakis nila. Mabuti na lang wala akong kapatid, kaya wala rin akong pamangkin. Alam ate, gusto ko na ngang ilagay sa sako yung mga pamangkin ko eh. Sobra kasing likot. Hindi naman sa pang-aano ha. Alam kong bata pa naman sila, pero kasi yung mga magulang hindi man lang kayang bawalan. Araw-araw na lang ganun ang ginagawa. Hayaan mo na, kung gusto mo dito ka na lang tumira. Kung gusto mo lang. Oo naman, matagal ko na rin gustong umalis doon. Sige, ilipat mo na lang rito ang mga gamit mo. Sigurado matutuwa nito si nanay. Sana kayo na lang ang naging pamilya ko eh. Pamilya na ang turing namin sa'yo. Niyakap naman ako ni Mona. Nang gabi na, pinakain ko na sa inay. Pagkatapos ay lumabas na ako para magpaalam na kay Mona. Naabala sa kanyang pagbabasa ng paborito niyang pocketbook. Ikaw na ang bahala sa nanay ko ha. Mag-iingat ka Ate Grace ha. Umuwi ka kaagad. Alam mo naman si Tita Minerva, magtatanong talaga yun. Sige, babalik ako kaagad. Pero kung hindi, ikaw nang bahala. Sige ate, mag-iingat ka. Lumabas na ako at kinandado ko na ang kabahayan. Nang sa ganon, walang makapasok na masasamang nilalang. Naglakad ako sa likod ng bahay at nakita ko roon ang kalahating katawan ni Tintin. Kaya nasisiguro akong nandoon na siya. Tin, nandito na ako. Nasaan ka na? Nandito lang ako. Nakahanda ka na ba? Oo, nakahanda na ako. Tumangaw si Tintin. Inilipad na nga niya ako sa ere hanggang sa makita namin ang iba pa niyang kauri na naghihintay sa amin. Hindi na niya ako binaba at nagpatuloy na siya sa paglipad. Hanggang sa makarating kami sa dulo ng gubat, kung saan may nakita kaming mga kubo. Nagtago naman kami sa malalagong damo. Mukhang ang dami nila. Huwag kang mag-alala, nakapalibot na silang lahat. Ang mga manananggal ay nagsimula ng umatake. Nagulat naman ang mga hanagob. Wala na rin kaming sinayang na panahon. Sumugod na rin kami. Ang bawat susugod sa akin ay nagiging abo. Aswang laban sa aswang, walang nagpapatalo. Marami nang nalalagasan sa mga aswang na hanagob. Pero mas maraming nalaga sa mga kasamahan namin ni Tintin. Hanapin natin ang kanilang pinuno. Hinanap na nga namin ang pinuno. Kinalasan kong maigi ang aking mga mata. Dahil sigurado akong nasa paligid lamang sila. Hanggang sa makarinig kami ng iyak ng sanggol. Kaya naman nagkatinginan kami. Nandyan lang ang anak mo sa loob ng mga bahay na yan. Maganda ka. Siguradong hinihintay lang nila tayong makapasok. Kunin mo itong isang sandata ko. Pwede mong ipanglaban yan. Sige. Nang maibigay ko na ang sandata ay nagpatuloy na kami sa paghahanap. Maingat at alisto kami sa paligid. Hanggang sa matukoy namin ang kinaroroonan ng iyak ng isang sanggol. Mabilis kong sinipa ang pinto na sana ay hindi ko ginawa. Dahil isang mabangis na hanagob na aswang ang bigla na lamang sumunggab sa akin. Mabuti na lamang ay naiharang ko na ang sandata sa kanyang bibig. Ang baho ng hininga mo. Grace, Tintin, iligtas mo ang anak mo. Ako nang bahala dito. Kaya ko ng sarili ko. Pumasok na siya sa loob at hinarap ang mga aswang na hanagob. Ako naman ay pinilit kong makaalis sa ilalim ng hanagob. Nagpumiglas pa rin ako hanggang sa ako ay makawala. Dahil nasugatan ko siya sa kanyang mukha. Kaya naman, irritable siya. Ang kulit mo Pwisit ka. Ang baho mo.
umangil ang hanagob. At pagkatapos ay muli siyang sumugod sa akin. Nagkatunggali kaming dalawa hanggang sa matalo ko siya at mapatay. Pagkatapos ay nagmadali akong pumasok sa kubo kung saan nakita kong nakikipagtunggali din si Tintin. Wala na akong sinayang na oras. Tinulungan ko siya, ngunit sobrang lakas na mga nagbabantay sa sanggol. Halos tumilapon kaming dalawa palabas hanggang sa makita kong tumarak sa kanyang balikat ang matulis na kahoy. Kaya kahit hirap akong bumangon ay pinipilit ko para tulungan siya. Tin, Diyos ko, huwag ka mag-alala. Tutulungan kitang tanggalin yan. Tiisin mo lang ha. Sige, umalis na tayo. Hindi natin maililigtas ang anak ko. Napakalakas nila. Pero baka saktan nila ang anak mo. Huwag kang mag-alala. Hindi nila sasaktan ang anak ng kanilang pinuno. Halika, ialis mo na ako dito. Parusahan kong tinanggal ang nakatarak na kahoy sa kanyang balikat. At pagkatapos ay inakay ko siya paalis sa roon. Dahil ang iba pa naming mga kasamahan ay isa-isa nang nagsiatrasan. Tinulungan naman ako ng ibang manananggal na makauwi sa bahay. Nagpasalamat naman ako sa kanila at sinabi kong ako na ang bahalang magpagaling kay Tintin na nooy wala ng malay. Bumalik na rin sa dati ang kanyang katawan. Kaya naman tinawag ko si Muna upang humingi ng tulong. Gulat na gulat naman ito nang makita ang kalagayan namin ni Tintin. Anong nangyari sa inyo, Ate Grace? Naku, ang lalim ng sugat niya. Saan ba kayo pumunta? Mahirap ipaliwanag muna. Sa ngayon, tulungan mo muna akong gamutin ang sugat niya. Patay na yata yan, ate. Diyos ko, mamaya mapagbintangan pa tayong pumatay dyan. Ate Grace naman, kapag nalaman niya ni tita, siguradong mai-stress na naman yon sa iyo. Oo na, mamaya ko na ikwento sa iyo ang nangyari. Sa ngayon, pwede bang huwag mo muna akong sermonan? Kumuha ka na lang ng malinis na tubig at malinis na damit. Nagmamadaling kumuha ng tubig at pamuna si Muna. At pagkatapos ay ibinigay niya sa akin. At pagkayari ay kumuha pa siya ng damit na malinis sa sampayan. Palitan mo na siya, ate. Ano ba kasing nangyari sa inyo? Kaloka kayo. Pwede bang bukas ko na lang ipapaliwanag sa iyo? Pangako, ipapaliwanag ko talaga sa iyo. Sige, pero bukas ha. Naloloka talaga ako sa iyo, te. Tumango na lamang ako. Alam kong hindi ko na matatago pa ang sekreto ko. Pinag-uusapan ko siyang huwag sasabihin sa aking ina ang tungkol sa mga nangyari. Inasikaso ko na si Tintin. Pinagtulungan namin siyang buhatin patungo sa aking silid. Pagkatapos ay nahiga na rin kami ni Muna sa lapag. Wala pa rin siyang malay. Sana magising na siya. Ate Grace, yung pangako mo sa akin ha, sasabihin mo na yung nangyari sa inyo kagabi. Oo, ang totoo muna. Hindi lang ako basta albularya lang. Manunugis din ako. Anong manunugis? Hindi ko alam yon. Ibig sabihin, tumutugis ako ng mga aswang. Ano? So ang ibig mong sabihin pumapatay ka at humuhuli ng mga aswang, ate? Oo, yun na nga. Kaso sekreto lang yun ha. Naloka talaga ako sa'yo, te. Alam ba yan ni Tita Minerva? Hindi niya alam na ginagawa ko na to. At mas lalong wala akong balak na sabihin sa kanya ang lahat. Kaya sana hindi niya malaman ang tungkol dito. Yung babae, ano ang gagawin mo doon? Kailan ko lang din siya nakilala. Hindi siya tao. Anong ibig mong sabihin, te? Bakit, ano ba siya? Isa siyang manananggal. Manananggal? Aswang na manananggal ang babaeng yun? Bakit mo dito iniiwi, te? Sigurado ka bang hindi niya tayo sasaktan? Huwag kang mag-alala. Hindi niya tayo sasaktan. Dahil hindi lang siya ang kasama ko kagabi.
kundi ang lahat ng kauri niya. Hindi na makasagot pa si Mona sa mga ipinagtapat ko. Alam kong natatakot na siya, pero sinabayan ko siyang huwag mag-alala dahil mabuting aswang si Tintin. Habang nagkukwentuhan kami ni Mona, biglang bumukas ang pinto ng aking silid at bumungad sa amin ang kakagising lang na si Tintin. Mabuti naman at gising ka na. Halika, magkape ka. Nandito ako sa bahay mo. Paano akong nakapasok dito? Hindi ba't may protection ang bahay mo? Oo, nandito ka sa bahay. Huwag kang mag-alala dahil inalis ko ang pamproteksyon namin. Salamat sa pag-asikaso mo sa akin, Grace. Siya nga pala, may ibibigay ako sa'yo. Ipainom mo ito sa iyong ina para gumaling na siya. Ano yan? Baka naman gawin mong aswang si Tita Minerva ko, ha? Hindi ko yun gagawin. Yan ay binigay ng isang mangkukulam sa akin. Ako nang bahala. Naniniwala akong ito ang gamot para makalakad si inay. Itinabi ko muna ang binigay na gamot ni Tintin sa aparador para hindi mabasag at matapon. Si Mona naman, nasa likuran ko lang dahil alam kong natatakot siya kay Tintin. Ano bang ginagawa mo, Mona? Bakit ba nagtatago ka dyan sa likod ko? Dito lang ako sa likod mo, ate. Mamaya sunggaban ako ng aswang na yun eh. Natatakot talaga ako, Ate Grace. Ganun na ba ako kasama? Alam mo, hindi lahat ng aswang masasama. May mabuti rin sa kanila, kaya huwag ka nang matakot kay Tintin. Ang totoo, siya ang nagkaroon ng maraming galos dahil gusto niyang iligtas ang kanyang anak mula sa malulupit at napakasamang aswang. Ayos lang sa akin, Grace, kahit sino naman kapag nakaharap mo ang aswang. Matatakot ka talaga. Pero huwag kang matakot sa akin. Totoo ba yung sinabi mo? Hindi ako dapat matakot sa'yo. Paano ako makakasiguro? Mamaya kapag nakatalikod na ang Ate Grace ko, baka bigla mo akong sunggaban. Natawa naman kami ni Tintin sa pinagsasabi ni Mona. Para mawala ang takot niya, lumabas na lang kami. Ganoon din si Tintin. Dati akong naging masama, pero kaya ko naman palang magbago. Lalo na nang dumating sa buhay ko ang aking anak. Ngunit ngayon, nahihirapan na akong bawiin siya sa kanyang ama. Bakit? Tao po ba ang tatay ng anak mo? Hindi rin siya tao, kundi isang aswang. Aswang na sobrang bagsik at sobrang sama. Hindi ako makapaniwala na pati pala sa inyo, nag-aagawan ng anak, parang normal lang din pala kayo. Mag-ate ka sa kanya, Mona. Matanda siya sa'yo. Matuto kang gumalang sa mas nakakatanda sa inyo. Tulad din ninyo kami. Ang kaibahan lang kaya naming magpalit ng anyo at kumakain ng mga hilaw na karne. Ipinaliwanag ni Tintin ang lahat, kaya kalaunay nawala na rin ang takot ni Mona sa kanya. Muli kaming nagplano ni Tintin. Ngunit sa pagkakataong iyan, hindi nakasama ang iba pa niyang natitirang kauri. Pwede ba akong sumama? Tutulong ako. Hindi pwede. Ang mga bangkilan ay mapanganib para sa'yo, kaya huwag ka nang sumama pa. Tama si Grace. Hindi ka maaaring sumama. Tiyak na kamatayan ang naghihintay sa'yo doon. Kaya kung ako sa'yo, manatili ka na lang dito. Habang nag-uusap kami, dumating sina Alex at Jan. Hindi nakataka sa aking paningin ang pag-iba ng aura ni Tintin. Habang ito ay nakatitig ng masama kay Alex. Nagulat naman kami sa ginawa ni Tintin kay Alex. Bigla na lamang niya itong sinakal, habang si Alex naman, kalmadong kalmado lang. Ikaw, ibalik mo ang aking anak. Ngayong nasaan yung tao ka, siguradong hindi mo magagamit yung pagiging bangkilan mo.
Kung ganun, siya ang sinasabi mong ama ng iyong anak? Sigurado ka ba? Oo, totoo lahat ng mga tinuran ko. Siya ang nakalaban ko kagabi. Mas paniniwalaan mo ba siya kaysa sa akin? Matagal mo na akong kilala. Siya ba? Kailan mo lang ba nakilala? Alam kong mas mahirap maniwala sa bagong kakilala kaysa sa matagal mo nang nakilala. Pero kadalasan, kung sino pa ang matagal, siya pa ang may pinakamalaking sekreto. Anong ibig mong sabihin? Mas pinapaniwalaan mo yung babae na yan. Grace, huwag kang magtitiwala kahit kanino. Hindi mo alam kung sino ang totoo at sinong peke. Pwede ba tumigil na nga kayo? Ano bang nangyayari dito? Ano bang pinag-aawayan nyo? Ang mabuti pa, uuwi na lamang ako. Ayoko nang makipagtalo pa. Hindi ko akalain na mas pipiliin mong maniwala sa bago mong nakilala. Umalis na nga si Alex. Ramdam ko ang pagsasabi ng totoo ni Tintin. Para mas malaman ko pa kung ano ang totoo, tinanong ko siya nang sa ganon, mas maintindihan ko kung ano ang tunay na nangyari sa kanila ni Alex. Siya ang anak ni Bornok, ang hari ng mga bangkilan. Nung una, maayos kaming nagsama. Hanggang sa malaman ko na kailangan niya pala akong anakan para may pumalit sa trono ng kanyang ama. Hindi ko lubos maisip na ang lahat ng kanyang ipinakita, lahat pala yun, ay pagpapanggap lamang. Ano bang bangkilan? Hindi ko maintindihan. Ano bang pinag-uusapan ninyo? John, alam kong hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Pero ang totoo, ang bangkilan ay isang uri ng aswang. Siya ang aming nakatunggali kagabi. Hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan pero sa tingin ko naman, hindi ka gagawa ng kwentong barbero. Grace, maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa akin. Ngunit napag-isipan ko na wag na kitang idamay pa sa pagitan namin ni Alex. Damay na ako, Tintin. Huwag kang mawala ng pag-asa. Mababawi mo din ang anak mo. Tandaan mo hanggat nandito ako, hindi ako titigil hanggat hindi nababawi sa kamay ng mga bangkilan ng iyong anak. Maraming salamat, Grace. Hindi ko sukat akalain na sa kabila ng lahat ng nangyari sa pagitan nating dalawa noon, tinulungan mo pa rin ako. Ayos na sa akin yun. Dapat nga ding ako ang magpasalamat sa iyo. Dahil binigay mo ang lunas na makakapagpagaling sa nanay ko. Bakit hindi mo pa ipinainom sa kanya nang makita mo ang resulta? Hindi mo na ngayon, Tin. Dahil kapag ginawa ko yon, siguradong pipigilan niya ako. Kailangan pa nating mabawi ang iyong anak. Pwede ba akong sumama? Baka sakaling makatulong ako. Hindi pwede dyan. Dahil kamatayan lang ang naghihintay para sa iyo doon. Kamatayan? So bakit ka pupunta doon? Anong ibig mo bang sabihin? Handa kang mamatay para sa iba? Grace naman. Paano ako? Alam mo naman na minamahal kita, hindi ba? Alam ko yun, Jan. Pero hindi kaya ng konsyensya ko na hindi tumulong sa nangangailangan. Matagal na akong nakikipagtunggali sa mga aswang. Minsan na rin akong muntikang mamatay. Pero sa tingin ko naman mahal ako ng Diyos. Alam kong hindi niya ako pababayaan. Nagulat naman ako nang bigla niya akong yakapin. Yakap na ayaw na niya akong mawala. Naramdaman ko na lang sa damit ko ang kanyang luha. Huwag mo kong iwan. Ikaw na lang ang meron ako. Mahal na mahal kita. Hayaan mo. Panghahawakan ko yung pagmamahal mo sa akin. Huli na to. Kapag natapos na, iiwanan ko na ang pagiging manunugis ko. Pati na rin ang tungkulin ko bilang isang albularya. Sa ngayon kailangan ko munang tumulong. Basta ipangako mo sa akin hindi ka mamamatay, ha? Nababalik ka ng buhay. Ipangako mo sa akin yan. Oo naman. Pinapangako kong babalik ako ng ligtas para sa iyo. Tumango ako.
at yumakap din sa kanya. Nang bitawan ko siya, tumungo ako sa silid ng aking ina upang magpaalam at ipagtapat ang totoo. Alam kong galit siya at natatakot dahil alam niya na maaari akong mamatay sa laban na yon. Kaya naman nginitian ko lang siya at hinawakan ko ang kanyang kamay. Nay, alam kong galit po kayo sa akin. Pinapangako ko kung mag-iingat ako. Pero kung sakali man na mamatay ako, tandaan niyo, Nay, mahal na mahal ko kayo. Bakit ba ang buti mo, anak ko? Ganyan na ganyan ang prinsipyo ng iyong ama. Handang ibuwis ang buhay para sa kapakanan ng iba. Ganyan ko mailalarawan ang iyong ama. Sumunod lang po ako sa yapak ni Itay, Nay. Handa rin po akong magbuwis ng buhay para sa iba. Ang mahalaga po, Nay, nagawa ko po ang tungkulin ko bilang isang albularya. Kahit ano pa mang magiging kapalit ng lahat ng ito. Kung yan talaga ang gusto mo, sige, pumapayag na ako. Nandito na to eh. Hindi ko akalain na isa ka ng ganap na manunugis. At alam kong hindi na kita mapipigilan pa. Kaya anak, nag-ingat ka para sa akin. Para sa mga taong nagmamahal sa iyo. Masaya ako dahil pumayag din sa wakas ang aking ina. Sinabi din ito ang kinaroroonan ng iba pang armas ng aking ama. Nasa ilalim daw iyon ng papag ng aking silid. Kaya naman agad akong tumungo sa aking silid. Yumuko ako at sinilip ang ilalim ng papag. Hanggang sa makakita ako ng isang itim at malaking kahon. Agad ko iyong kinuha. Nang buksan ko na mga ako sa armas ng aking ama. Kahit na medyo maalikabok na dahil sa pagkakatago. Nakakamangha pala ang kagamitan ng tatay mo, Grace. Tama ka. Hindi ko akalaan na may ganito pala ang aking ama. Magagamit ko ito sa muli naming pagsugod. Naalala ko ang pana na yan. Yan ang ginamit ng iyong ama para matalo ang mga alagad ng aming pinuno. Napakalakas ng sandata na yan. Maging ako ay natatakot dyan. Hindi ko akalain na dalawa pala ang kanyang pana. Ang isa ay pinamana niya sa akin. Ngayon, Tintin, muli tayong susugod. Ngayon babawiin na natin ang iyong anak. Huwag muna ngayon, Grace. Mahina pa ako. Hindi kita matutulungan. Kailangan pa nating umisip ng bagong paraan kung paano natin sila magagapi at kung paano ko mababawi ang aking anak. Pagkatapos naming pag-usapan ng maigi ang aming plano, pinakain ko na sila dahil uuwi na rin naman si John. Muna, pansin ko lang, kanina ka ba tahimik? Anong bumabagabag sa'yo? Natatakot ka ba? Hindi ka naman kasama eh. Nag-aalala lang ako at natatakot. Para sa kalagayan mo, ate. Ayaw ko mawala ng ate. Huwag kang mag-alala. Pinapangako ko na mag-iingat ako. Siyempre, sasagutin ko ba yung lalaking pinakamamahal ko eh. Dapat lang. Ayaw ko kayang mawalan ng kaibigan na parang tunay ko ng kapatid. Tsaka alalahanin mo, mag-aasawa ka pa. Alam mo ang swerte mo dahil may kaibigan ka na napakabuti at napakamatulungin. Nakakaingit dahil hindi ko pa naranasan na magkaroon ng totoong kaibigan. Dahil sa sinabi ni Tintin, tawa kami ng tawa ni Muna. Kinukumbinsi ko siyang manirahan sa bahay namin. Pumayag naman siya, kaya naman napanatag ako. Nang sumunod na araw, magaling na talaga si Tintin. Kaya napagpasya namin na gawin ang plano. Si Jan naman namimilit pa rin sa akin na gusto niyang sumama. Pero hindi ako pumayag. Nang sumapit ng gabi, hinintay na namin ang oras. At nung nasa oras na, nasa lagbas kami ng mga oras na yon.
Muling ipinahid ni Tintin ang langis sa kanyang tiyan. Maya-maya pa, unti-unti nang sumakit ang kanyang tiyan at pagkatapos, parang kinakamot niya. Lumabas na rin ang kanyang mga pakpak, kaya naman nanlaki ang mga mata ni Jan at Muna. Hindi sila makapaniwala na masasaksihan nila ang paghahati ng katawan ng isang manananggal. Hinawakan na nga ako ni Tintin at inilapad sa ere. Pinaghandaan namin ang gabing iyon. Sa katunayan, 2 lang kaming sumugod. Muli kaming bumalik sa kuta ng mga banggilan. Sa pagkakataong iyon, mas naging maingat kami sa bawat hakbang na aming gagawin. Napakarami nila. Kailangan natin ng iba yung pag-iingat. Kaya natin ito. Ito na ang huling laban sa kanila. Muli kaming bumaba at nagtago sa masukal na damo. Maingat at walang ingay. Tinuloy na nga namin ang plano. Naghiwalay kami ng landas para isagawa ang plano. Inikutan ko ang mga bangkilan na nagbabantay sa kanilang pugad. Kinasinta ko ng mabuti ang kanilang mga dibdib. Bawat matamaan, namamatay at nasusunog. Si Tintin naman ay isa-isang dinadagit ang mga bangkilan. Sa ere doon niya isinasagawa ang brutal na pagpatay. Pagkatapos, inuhulog niya sa bangin ang bawat bangkay ng mga bangkilan. Anong gagawin natin? Siguradong alam na nilang nandito tayo. At alam kong naghihintay lang sila na makalapit tayo. Ubos na ang mga bantay sa labas ng kanilang kuta. Huwag kang maglala. Ngayong gabi, tapusin na natin sila. Hindi tayo uuwi hanggat hindi sila naubos. Hindi pwede, baka mahuli ka nila. Alam mong malalakas at maliliksi sila. Huwag kang maglala. Kaya kong bilisan ang pagkilos ko. Ikaw ang mag-ingat dahil naririto ka sa kalupaan. Tumango ako sa gusto ni Tintin. Lumipad siya sa ere at bumulusok patungo sa mga nag-aabang na bangkilan. Halos hingalin ako sa tindi ng pagkikipaglaban ko. Dahil lahat sila sabay-sabay na sumugod sa amin. Hirap at pagod ang nararamdaman ko. Pero hindi ako sumuko. Hanggang sa maubos namin sila. Nang matalo naman namin ang iba pang bangkilan, sinunod naman namin hanapin ang dating kasindahan ni Tintin. Hanggang sa maaninagan ko sa madilim na daan, papasok sa kakahuyan, ang isang nilalang na may bitbit na sanggol. Hinanap namin sa kakahuyan ang ama ng anak ni Tintin. Sinuot namin ang madilim na kakahuyan hanggang sa makarinig kami ng mga kaluskos. Tagaktak ang pawis ko ng mga sandaling iyon. Hindi ko akalain na matatalo niyo ang lahat ng kampo namin ni Ama. Ibigay mo na sa akin ang ating anak. Ako'y nakikiusap sa iyo, Alex. Bakit ko naman gagawin yon? Ano ako? Hangal? Tama ang sinabi mo. Isa kang hangal na walang ibang ginawa, kundi ang maging sunod-sunuran sa iyong ama. Napakahina mong nilalang. Tumigil ka, Grace. Ayaw kong saktan ka. Baka malkalimutan kong minamahal kita eh. Che, wala akong pag-aalam sa pagmamahal mo. Matutulad din ako kay Tintin, di ba? Hindi kami palahi ang mga babae. Yan ang tandaan mo. Yan talagang gusto ko eh. Yung matapang. Diyan kita minahal, Grace. Kaya, yammers ka talaga. Wala nang magmamahal sa'yo dahil isa kang walang kwentang lalaki. Natawa naman ako sa banat ni Tintin. Alam kong nainis si Alex sa sinabi niya. Maya-maya pa, naging kulay pula na ang mga mata ni Alex. Ang dating gwapo at malaanghel na mukha, napalitan ng napakapangit na itsura. Binitawan niya ang sanggol at sumugod kay Tintin. Naglaban silang dalawa. Sadyang napakalakas ni Alex, kaya nahirapan si Tintin na labanan siya. Wala na rin akong sinayang na panahon. Tinulungan ko si Tintin na puksain si Alex.
Ngunit sadyang napakalakas niya. Nabalibag ako sa lupa at halos hindi ako makahinga. Nakita ko ang anak ni Tintin na naroon lang sa damuhan. Kaya naman wala na akong sinayang na panahon. Mabilis kong kinuha ang sanggol at akmang tataka sana ako nang marinig ko ang boses ni Alex. Saan ka pupunta? Sigurado ka bang kaya mong itakas ang aking anak? Tama na ang kahibangan mo. Ang gusto lang namin ni Tintin ay mapabuti ang inyong anak. Wala akong pakialam sa manananggal na yan. Ikaw ang gusto ko magmula pa noon. Kahit na hindi ako ang gusto mo, handa naman kitang pagbigyan. Hahayaan kong mapunta sa kanyang ina ang aking anak, ngunit sa kondisyon na sasama ka sa akin at mabubuhay tayo ng magkasama. Magpapakasal at magkakaroon ng sandosin ng anak. Ang taas pala ng pangarap mo. Sa tingin mo ba, papayag ako kahit kailan na hindi ako magpapaanak sa kagaya mo? Talagang ginagalit mo ako. Bibigyan pa kita ng isang pabang pagkakataon. Dahil kung hindi, papatayin ko kayong lahat. Idadamay ko pa pati ang nanay mo. Huwag kang puro dada, gawin mo. Ang hindi alam ng bangkilan, nasa likuran na pala niya si Tintin na kanina lang nawala ng malay dahil sa pagbalibag niya sa lupa. Mabilis siyang tinangay ni Tintin. Tinilipad niya ito sa mga puno at pinatama sa mga sanga hanggang sa tuluyan ng magkalasog-lasog ang katawan. Pagkatapos, hinulog niya ang dating nobyo sa bangin. Muling bumalik si Tintin sa kinaroroonan ko. Naiyak siya nang makitang muli ang kanyang anak. Sa wakas, nabawi ko na ang aking anak. Maraming salamat, Grace. Dahil magkakasama ko na siya. Tulad ng sinabi ko sa'yo, hindi ako sumisira sa usapan. Tsaka alam kong ginawa mo ang lahat para mailigtas ang anak mo. Grace, gusto kong maging normal. Gusto kong magbago ang buhay kasama ng anak ko. Matutulungan mo ba kami? Oo naman, pero bago yon, kailangan nating umuwi. Nang gabing iyon, natapos ang paghasik ng lagim ng mga bangkilan. Nabawi na rin namin ang sanggol na anak ni Tintin. Tulad nga ng pinapangako ko sa sarili ko at sa mga taong nagmamahal sa akin. Itinigil ko ang pagiging isang manunugis at pagiging isang albularya. Dahil gusto kong bigyan ng pagkakataon na sumaya ang sarili. Ilang taon nang nakalipas nang mangyari ang aking karanasan na yon. Ngayon ay nasa 40 years old na ako, Sir Casper. Nagkatuluyan din kami ni John at agad niya akong pinakasalan. Walang kasing saya ang buhay ko ngayon, mahal ko, dahil ikaw ang naging asawa ko. Ganon din naman ako. Hindi ko alam na ang dami na pala nating pinagdaanan. Kung ano man ang naging maganda sa buhay ko, kayo yun ang mga anak natin. Ganon din ako, mahal. Hindi ako nagsisisi na ikaw ang pinili ko. Kung bibigyan pa sana ako ng pagkakataong mabuhay sa susunod na henerasyon, ikaw ang hihilingin ko na muling maging kabiyak. Walang kasing saya ang sukli sa lahat ng kabutihan at tulong na naibigay ko sa kapwa at sa lahat ng taong nagmamahal sa akin. Kaya ngayon masaya ako dahil mag-asawa na kami ni John. May 3 na rin kaming anak at si nanay ay lalong lumakas. Dahil simula nang pinainom ko sa kanya ang gamot na bigay ni Tintin, ay nanumbalik ang kanyang lakas at nakakapaglakad-lakad na siya. Hanggang ngayon ay buhay pa rin siya. Kahit sa edad na 70, ay malakas pa rin. Si Muna naman nag-ibang bansa. Doon niya tinupad ang pangarap niya. At doon din nakahanap siya ng kanyang love of my life. Si Tintin naman nakawala na rin sa sumpa ng pagiging isang manananggal, pati na rin ang kanyang anak. Dahil yon sa albularyo na taga Siquijor.
At dahil din sa tulong ng aking ina, hindi na siya nag-asawa pa at siya na lamang ang kasama ng aking ina. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Wakas ng kwento hanggang sa muli.